Nandito po tayo ngayon mga kaibigan. Nagaganap po tayo ng baptism sa pangalan ng Panginoong Hesus. May dalawa pong kaluluwa na tumanggap dito sa May Basay, Samar mga kaibigan. So sila po ngayon ay tatanggap sa pangalan ng Panginoong Hesus according sa Biblia sa Acts chapter 2 verse 38. Sinabi doon, sabi ni Apostol Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mga kaibigan, importante talaga ang baptism sa ating mga buhay sapagkat sabi sa Biblia mga kaibigan sa 1 Peter chapter 3 verse 21, ngayon nagliligtas sa inyo sa makatuwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-alis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi. Praise God mga kaibigan. Ang baptism sabi sa Biblia 1 Peter chapter 3 verse 21, ngayon nagliligtas sa inyo hindi sa pag-alis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi. Kapag tayo po mga kaibigan ay nabaptize na sa pangalan ng Panginoon, mabuti na po ang ating budhi. Ibig sabihin, hindi na po tayo makonsensya, yung ating isip mga kaibigan, panatag na po mga kaibigan. Iisipin na po natin na talagang sure na tayo ang kaligtasan. Yun mga kaibigan, yun ang paraan ng pagbaptize. So sa maraming tubig ang ating makikita. So yun mga kaibigan, yun ang ginawa kasi ni Jesus Christ. Doon siya nagpabaptize sa Ilog Jordan. Sabi niya, pabayaan mo Juan nang ako ay magpabaptize sa iyo sapagkat ito'y katwiran. Ito ay isang halimbawa upang maligtas ang mga tao. Pumunta kasi si Jesus Christ sa sanlibutan ito upang mga kaibigan ay maging halimbawa sa bawat isa sa atin. Yun mga kaibigan, ito yung mga kapatid natin dito sa Panginoon. Salamat sa Panginoon na ganito ay nagkaisa sa mga gawain sa Panginoon. Puri ng Diyos, hindi naghadlang ang pandemic, hindi hadlang po ang pandemic upang ang mga tao ay maligtas. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong pagsubaybay. God bless sa lahat. Yon, pagkatapos ng mga bagay na yan ay siseremonyas na rin po mga kaibigan. Pagsasabihan sila kung ano ang nararapat nilang gawin upang paano mamuhay ng mayroong kabanalan sa Panginoon. Salamat at sa Panginoon naligtas sila. Papakinggan natin. Malaman nila na ang mulak-mulay. Yes. Amen. God, thank you So, Lord. ibig sabihin, hindi padayon nila ang mga butang na nakatalipan. Okay. Ang Ginoo may David handam sa pangalan ng Panginoon siguro na skutan ni Pastor Philippines may tungod na 3 tenses of salvation, may the past, present, and future salvation. So, present salvation nakarawat din na ang future salvation kinahanglan ni pagtuhaw. And then after that, hindi niya na narawat din yung ibig sabihin ng mga butang na kasalanan ng tumangan ng Diyos kanya ito na muna maaram itong mga bagay para ang kasalanan hindi angay buhaton ang mga alagad na natong Ginoo. May man mga panahon na tawagon kamo itong usahay siguro ang kinabuhi, may mga panahon na gusto kong pabalikon ang ipanaan ng pagkatao pero kinahanglan yung pakiglabanan ang kinabuhi mo sa Colosas Kapitulo 3 versikulo 5 na kinahanglan i-mortify niyo ang members ng iyong kinabuhi. Buti pasabot ang iyong mga tawhanon and lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life kinahanglan mawaray ng kinabuhi. Manatili ang Kristohanon ang pagiging alagad ng Ginoo kay sumalapan ang pulong sa Dios. Resultan siguro kanina pag-alas sa Kapitulo 3 versikulo 25 nga ang natanan nga na kang Kristo iyabag mo ng binuhat. I mean nasuguban ni Kristo, no? So buti pasabot ada na iyo
nasulutan na kamo ang Ginoo nang kinahanglan kamo kinabubuyon sa Dios. Nang kinahanglan niyo karawaton ng Espiritu Santo tungod kay amo ning silyo sumalapan ni Efeso kapitulo 4 bersikulo 30 hanggang 14. Silyo inin atong pagpangalagan ang atong Ginoo. Nga namo nin magtutudlo magigiya iyo ang mga panahon nga kamo nagubupong ani kinabuhi amon magahatag kayo instruction kung anong mga bagay nga may pagabuhaton ng kinabuhi na kami magapadayon ng paano pagpangalagan sa Dios kamo kinahanglan ganiin kita nga tanan pagkaburusa sa Dios. So mga pastors so mga workers inyo nga nakakita atong mga brother and sister kahit po na niya kinahanglan nga Espiritu Santo nga diri man niya na tingwaon niyo lalo na yung kinabuhi ng Dios diya magkakawang diriya magkalamot ng tanan niya sa Salmo 54 bersikulo 11 diriya nagkalamot diriya diri niya iglalangan ang mga magupay nga mga saad ng ating kinabuhi para ang mga tao ng lalaki. Amo kita mga kapatid. Yes Lord. Glory to you Lord Jesus. Lord, hallelujah. Kamahalan ka ng Diyos ikaw Ginoo. Padayon ka rin Lord ay tatawagan ng lamang ng Diyos alang Ginoo na makapirang Diyos. Amahan ka lang ito niya ng mga tatlong ng Diyos ikaw Panginoon. Siguro na rin mo mga pulong o Diyos mo sa laman ng lahat namudawan ng mga ng Diyos. Ano mo naglipay o Diyos niya ng mga tatlong Panginoon. Makita ng Diyos hiningay mo mga alagad Panginoon na may desire Ginoo na makapanunod o Diyos. Hallelujah. Amahan ka lang itong tugot o Diyos sa mga Espiritu Panginoon. Kumilos o Diyos sa milagroso na makakagaw ng bahagi Panginoon. Pininya na nga mga tagpaginoong Diyos. Pininya na nga mga oras o Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Santang o Diyos. Pininnya mo mga alagad Panginoon na ng panaw na kahit na po Diyos. Kani mo Santang Espiritu Ginoo. Magsisil ni Panginoon na gabayan na nirang kinabuhi Panginoon. Agod o Diyos nga padayon nila nga maglangkat Ginoo. Dilandalan ang katwiran. Dilandalan ang kabanalan Panginoon. Kapitagin mo Santong Espiritu Diyos. Hallelujah. Padayon Panginoon nga makapagamot ang Diyos yung kabanalan ng mo mga alagad. Amahan nga lang ito, hindi na nga mga tagno Diyos, sugat ito Panginoon, na naghahatag o Diyos, hindi na authority Panginoon, Panginoon, Lord, hindi na nga mga tagno Diyos, padayong Panginoon, ang mga lingkod Panginoon, mga alagad Panginoon, nga diin makapadayon niya o Diyos, hallelujah, pag mga alagad Panginoon, puto bang katapusan, kahugna, kanila kinabuhi Panginoon. In your name we pray, hallelujah, in the mighty name of Jesus of Nazareth, Amen. So yun mga kaibigan, maraming salamat sa Panginoon. God bless sa inyong lahat.